Giannis Antetokounmpo gusto nang i-shutdown ng Milwaukee Bucks ngayong season. Luka Doncic nakaligtas, hindi na masususpend ang isang laro. At rookie ng Warriors na si LJ Cryer may bagong kontratang paparating. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Malaking balita ito para sa Luka Doncic at sa Los Angeles Lakers at siguradong ikatutuwa ng fans. Yung 16th technical foul na originally na ibigay kay Luka ay na-rescind. Ibig sabihin binawi ito ng liga matapos review. Sa NBA rules kasi, kapag umabot ka sa 16 technical foul sa regular season, automatic kang masususpend ng isang game. Pero dahil tinanggal ito, hindi na siya suspended at eligible siyang maglaro sa susunod na laro. Bakit sobrang importante nito? Una, nasa matinding playoff race ngayon ng Lakers. Kada panalo o talo, may malaking epekto sa kanilang seeding, lalo na sa Western Conference na sobrang dikit ng standings. Pangalawa, si Luka ang primary engine ng offense, scoring, playmaking, at leadership. Kapag wala siya, malaking drop-off agad ang production ng team. Kaya ang availability niya sa next game ay parang bonus na rin para sa Lakers. Pangatlo, psychologically, malaking boost ito sa team. Imbes na mawalan ng superstar sa crucial stretch, buo ang lineup nila papasok sa importanteng laban. Ang pag-rescind ng technical foul ni Luka ay parang second life para sa Lakers sa playoff push. Sa ganitong punto ng season, bawat game ay do or die vibes na at ang pagkakaroon ng best player mo sa court ay game changer. Ngayon, punta naman tayo kay Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. May mga reports na posibleng i-shutdown na siya ng Bucks for the rest of the season dahil sa knee injury. Ibig sabihin, gusto ng team na iwasan na lumala ang injury. I-prioritize ang long-term health niya. Ihanda siya para sa next season o playoffs kung may chance pa. Pero si Giannis, ayon sa insiders, si Giannis mismo ay gustong maglaro pa rin. Kilala siya sa pagiging competitive at ayaw basta sumuko sa season. Madalas pinipilit niyang makatulong sa team kahit may injury. Ito yung classic situation. Team, Bucks, protect the future. Giannis, laban hanggang kaya. At kadalasan team doctors at management pa rin ang masusunod, lalo na kung risk na sa career niya. Ano ang epekto sa Bucks? Kung tuluyan siyang ma-shutdown, bababa ang playoff chances ng Bucks. Mas lalong mapapasa kay ibang players ang responsibility. Posibleng mag-shift na sila sa regroup for next season. Kung ikaw ang tatanungin, worth it pa bang ipilit ni Giannis? O mas okay nang magpahinga at bumalik na 100% next season? At ngayon punta naman tayo sa Warriors rookie na pwedeng bigyan ng bagong contract. Ang tinutukoy dito ay si LJ Cryer, isang underrated rookie ng Golden State Warriors na tahimik pero solid ang naging impact nitong mga nakaraang laro. Bakit siya napapansin ngayon? Sa report, si Cryer ay isa sa iilang bright spots ng Warriors sa last 20 games. Naglalaro ng limited minutes pero consistent ang production. Shooting ng 44% from 3-point range, sobrang elite lalo na para sa rookie. At pinaka-importante, kaya niyang gumawa ng sariling tira off the dribble threes. Isang bagay na sobrang kulang kapag wala si Stephen Curry sa lineup. Hindi siya typical rookie na high draft pick, undrafted siya. Dumaan sa summer league at training camp. Na-wave, then bumalik ulit. Eventually, nakasecure ng two-way contract noong December. Ibig sabihin, galing siya sa nothing to something story, very inspiring. Ayon sa analysis, malaki chance na i-retain siya next season. Pwede siyang bigyan ulit ng two-way deal. Maglalaro siya between NBA, Warriors, at G-League, Santa Cruz. Translation, hindi pa max contract level, pero secured ang future niya sa team kung magtuloy-tuloy ang performance. Hindi rin guaranteed ang malaking role niya. Kapag bumalik si Stephen Curry, mas sisikip ang rotation. Possible na mabawasan minutes niya, pero kahit ganon, napatunayan na niya na NBA level player siya. Si LJ Cryer ay undrafted, naging rotation contributor, shooter, naging clutch option, unknown. Ngayon pinag-uusapan na for contract. Ito yung classic Warriors development story, parang nangyari kina Gary Payton ta Gui Santos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe at i-comment ang opinion mo. Peace out!